Sabi mo bibili ka lang ng toyo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Nanay, gusto mo ba talaga akong ipahiya? Habang kinukuha ko ang wallet ko sa halip na ang apron, paalis patungo sa pinakamahal na hotel. Mapait akong napangiti habang binabasa ang text message na may halong galit at panunumbat mula sa aking manugang. Mula pa sa unang araw ng aming pagsasama, inutusan na akong maghanda ng pagkain para sa 60 maming bisita para sa housewarming party. At sa sandaling yon, nang makita kong nagkunwari ang aking anak na si Jomar na walang alam at sinubukan pa akong patahimikin, alam ko na. Ako na nagbenta ng lahat ng aking ari-arian para makabili sila ng bahay, ay isa lang pala akong matandang katulong na walang bayad. Pagkatapos kong umalis papunta sa pinaka-prestihiyosong hotel, 99, na tawag na nasagot ang tumambad sa akin. Sige, tingnan natin kung makakaya mong magdusa. Ang marangal at matinding paghihiganti ng isang ina na itinuring na utusan ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ako si Aling Teresita at 70 na ang edad ko. Hindi ko talaga inasahan na sa mga huling taon ng aking buhay ay makakaranas ako ng ganito kasindak-sindak na pangyayari. Makikinig ba kayo sa aking nakakagulat na kwento na mas dramatic pa kaysa sa isang teleserye na nagsimula mismo sa araw na nagdesisyon kaming manirahan na nang magkasama ng aking anak at manugang? Nang huminto ang truck ng moving company sa harap ng bagong maningning na condominium unit ng mag-asawa, hindi maipaliwanag ang saya na naramdaman ko. Pakiramdam ko, nasakop ko ang buong mundo. Higit 30. Taon akong nagtrabaho sa kusina ng isang kainan. Halos mabali na ang aking likod para lang maipon ang perang ipinambili sa bahay na yan. Naawa sa akin si Jomar dahil mag-isa akong namumuhay nang wala ang asawa ko, kaya sinabi niya na gusto niya na akong makasama. Dahil sa pagmamahal at pasasalamat, ibinigay ko sa kanila ang lahat ng aking naipundar. Pagpasok ko sa pintuan, mabilis na lumabas si Shane, ang manugang ko, na parabang naghihintay na siya. Pilit niyang ipinasa sa aking kamay ang isang luma at bulaklaking apron habang nagmamadaling sumigaw. Nay, nandyan na po kayo? Buti naman at nakarating kayo. Halika na po rito agad. Bilisan niyo po. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. At tiningnan ko lang si Shane dahil magulo pa ang bahay at hindi pa tapos ayusin ang mga gamit. Walang pag-aatubili. Hinila ni Shane ang aking braso at dinala ako sa kusina. Doon, nakita ko ang isang tanawin na ikinabigla ko. Sa kitchen counter, nakatambak ang sangkatutak na rekado, gulay at seafood para bang inilipat ang buong palengke sa kusina. Nay, inimbita ko po pala ang mga kasamahan sa trabaho ni Jomar at mga kaibigan namin mamayang gabi. Mga 60. 6 na tao po siguro sila. Nakangiting sabi ni Shane na parang wala lang. Akala ko nagkamali lang ako ng dinig, kaya nagtanong ulit ako. Ano? 60? Salimtong tao. Shane, nasa tamang pag-iisip ka ba? Ilang araw pa lang kayong lumipat. At ako, ngayon lang din ako lumipat. Aba, Nay, housewarming at welcome party po kasi. Kaya sinabay ko na para isang salpukan na lang, paliwanag niya. Sinabi ko po kasi sa kanila na 30 taon kayong nagtrabaho sa kainan at ang luto niyo po ay world class. Nakita niyo po, Nay, napakataas ng tingin nila sa luto niyo. Pagmamalaki ni Shane habang ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Sa group chat, may list na ng higit 10 putahe, pansit canton, adobong baboy, kaldereta, lumpia, at iba't ibang dessert. Nagpantig ang tenga ko. Shane, anong ibig sabihin nito? Paano ko lulutuin ang 65 serving ng mag-isa? Imposible yan. Hindi ko kaya. Nanay, sanay na kayo sa kusina, di ba? Para sa inyo, parang easy-peasy lang to. Hindi po ba? Pakiusap po, Nay. Suportahan niyo naman po kami, sabi ni Shane habang tinatapik ang balikat ko. Pero sa mga mata niya, wala akong makitang pagmamahal o pagtingin sa akin bilang isang miyembro ng pamilya. Puro lamig lang at kalkulasyon. Para bang tinitingnan niya ako bilang isang dekalidad
na makina sa kusina. Dali-dali akong tumakbo sa sala at hinanap si Jomar. Nakita ko siyang palihim na naglalakad papunta sa veranda. Hinawakan ko ang braso niya at nagreklamo. Jomar, halika rito. Alam mo ba ang pinagsasasabi ng asawa mo? Hay, ma, bakit ba kasi ang dami mong arte? Sundin mo na lang ang gusto ni Shane. May plano yan kaya ganyan, iritang sabi ni Jomar habang walang awa niyang inalis ang kamay ko. Aba, Jomar, plano? 65 tao yan, hindi biro. Gusto mo ba talagang mapagod ang matanda mong ina? Paano ko gagawin to ng mag-isa? Ang lakas ng boses mo, ma. Maririnig ka ni Shane? Magagalit yon. Magluto ka na lang, di ba? Bakit kailangan mo pang magdrama? Galit na bulong ni Jomar habang tinatakpan ang bibig ko. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo ko. Binuksan niya ang pinto ng veranda at malamig na sinabi, maninigarilyo lang ako. Ma, ayusin mo na lang ang lahat bago dumating ang mga bisita. Kailangan pa nating mag-ayos ng bahay, di ba? Isinara niya ng malakas ang pinto. At tiningnan ko lang ang likod ng anak ko sa likod ng salamin. Nanginginig ako sa galit at pagtataksil. Doon, sumigaw si Shane mula sa likod ko. Nanay, kailangan po ng 6 na oras para makapaghanda. Kaya magmadali po kayo. 2:00 pa lang po ngayon. Marami pa po kayong oras, Nay. Alam kong kaya niyo po yan. Lumingon ako kay Shane, pero nakatuon lang siya sa pagkuha ng mga litrato gamit ang kanyang cellphone. Ipapalathala ko na lang din ang picture ni nanay na nakasuot ng apron at nagluluto para maipakita ko ang galing ng mother-in-law ko. Ngiti po, Nay. Napakagat labi ako at nilunok ang galit. Naisip ko, hindi lang ito simpleng pagsasama sa bahay ito ay isang malinaw na deklarasyon na gusto lang nila akong gawing libreng kasambahay. Habang kumakanta si Shane at lumabas sa sala, sinabi niya, good luck po, nanay. Jomar, tulungan mo ako rito. Kailangan nating ihanda ang mga decorations. Naiwan akong mag-isa sa kusina, nakatingin sa bundok ng rekado. Ikinuyom ko ang kamao ko at nagdesisyon. Pagkatapos ng halos 1 oras, nagkunwari akong naghihiwa ng gulay habang palihim na tinitingnan ang paligid. Abala sina Jomar at Shane sa pagsasabit ng mga lobo at decoration sa sala, kaya wala silang pakialam sa akin. Dahan-dahan, parang pusa, pumasok ako sa master's bedroom. Sa isang sulok, nakita ko ang luma kong carry-on bag na hindi pa nabubuksan. Kinuha ko ang bag at dumiretso sa banyo. Narinig ako ni Shane mula sa sala at sumigaw, Nay, bakit po dala niyo ang bag? Saan po kayo pupunta? Papasok muna ako sa banyo. Masama ang pakiramdam ko. Kalmadong sagot ko habang umaarte. At isinara ko ang pinto. Pagkatapos kong ilak ang pinto, mahigpit kong hinawakan ang handle ng bag. Ilang sandali lang, binuksan ko ang pinto ng banyo at tumakbo sa pintuan palabas. Habang sinusuot ko ang sapatos ko, nakita ako ni Shane at tumakbo siya papalapit, gulat na gulat. Nanay, aalis po kayo? Paano po ang pagluluto? Pinilit kong ngumiti at tinaas ang sulok ng labi ko. Kailangan ko lang pumunta sa supermarket. Kulang na kulang ang mga panimpla. Pero Nay, binili ko na po lahat ng seasoning. Tiningnan ko na po ang list. Hindi, sa tingin ko, kulang pa tayo sa toyo at mantika. Kailangan pa ng marami para sumarap ang luto. Babalik ako agad. Dali-dali akong lumabas ng kondo bago pa ako mahabol ni Shane. Narinig ko si Shane na sumisigaw, Jomar, umalis si nanay. Pero tinakpan ko ang tenga ko at mabilis na pinindot ang elevator button. Pagkalabas ko sa gate ng kondo, sumakay agad ako ng taxi at sumigaw sa driver. Manong, sa pinakamagandang business hotel sa Maynila po. Bilisan nyo. Nang umalis na ang taxi, kinuha ko ang cellphone ko at pinatay ito. Habang tinitingnan ko ang kondo na papalayo, pakiramdam ko nabunutan ako ng tinik na matagal nang nakabaon sa dibdib ko. Nagtala ako ng pagpasok sa hotel front desk at binigay sa akin ng staff ang card key habang nakangiti. Room 305 po. Sana'y maging komportable po ang inyong pagpapahinga. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko ang magandang sunset sa labas ng bintana. Itinapon ko ang bag ko sa sahig at humiga sa kama, humihingal.
Alam kong mamaya lang. 60 bisita ang darating at wala pa ni isang piraso ng pagkain ang nakahanda. Nang maisip ko ang itsura ni Shane at Jomar na namumutla at nataranta, pakiramdam ko, gumaan ang pakiramdam ko. Nang i-on ko ang cellphone ko bandang 10:00, entablo ng gabi. Umuga ng malakas ang cellphone na para bang nilindol. 9, natawag na nasagot at 10 text messages ang dumating. Puno ang screen ng nagmamadaling mensahe ni na Jomar at Shane. Ma, nasaan ka? Bumalik ka na. Nakakahiya to sa mga bisita. Nanay, pakiusap, sagutin niyo po ang tawag. Mamatay kami sa hiya. Hindi ko binasa ang mga mensahe at inihagis ko ang cellphone sa mesa sa tabi ng kama. Kumuha ako ng wine at tumingin sa mga city lights sa labas. Pakiramdam ko, nagdiriwang ang buong siyudad para sa akin. Tinamasa ko ang sarili ko sa pambihirang kalayaan na nararamdaman ko ngayon at nagdesisyon akong i-enjoy ang gabing yon. Kinabukasan, pagkatapos kong kumain ng almusal sa restaurant ng hotel, umalis na ako. Nakangiti ang front desk staff na para bang isang VIP ang inasikaso nila. Komportable po ba ang inyong pahinga, ma'am? Sanay bumalik po kayo ulit. Habang papunta ako sa kondo ni na Jomar at Shane, sakay ng taxi, kakaiba ang pakiramdam ko. Pareho lang ang tanawin sa labas, pero ibang-iba na ang pananaw ko sa buhay. Pero pagdating ko sa harap ng pintuan ng kondo, bigla akong napahinto. Ang pasilyo ay parang isang malaking bundok ng basura mula sa takeout at delivery ng pagkain. Mga basyo ng fast food, pizza boxes na may tuyong sauce, at mga lalagyan ng Chinese food na kakalat lahat. Wala nang mapaglagyan ng paa. Napailing ako at inayos ko ang sarili ko para maiwasan ang mga basura habang pinipindot ang door lock code. Pagkabukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang mabahong amoy ng alak at panis na pagkain. Kumunot ang noo ko. Sa sahig ng sala, may mga gumugulong na bote ng soju at cans ng beer. Ang buong bahay ay parang dinaanan ng bagyo. Nakita ko si Jomar na nakahiga sa sofa, tulog na tulog. Magulo ang buhok niya at namumula ang mata. Mukha siyang kawawa. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya at galit na sumigaw. Ma, saan ka nagpunta buong magdamag? Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Muntik na kaming mamatay sa kaba. Biglang bumukas ang pinto ng bedroom at lumabas si Shane. Sobrang maga ang mata niya, parang galing sa matinding iyak. Pagkakita niya sa akin, naupo siya sa sahig at humagulgol. Nanay, paano niyo po nagawa yan sa amin? Nagtiwala po ako sa inyo, tapos inimbita ko silang lahat. Kalmado akong pumasok, isinara ang pinto, inayos ang sapatos ko, at tumingin sa paligid. Anong klaseng bahay to? Mas malinis pa ata sa kulungan ng baboy. Sinipa ni Jomar ang isang bote ng soju at galit na sumigaw. Bahay pa ba ang problema, ma? Ikaw ang dapat naming tanungin. Paano mo kami nagawang iwan? Hindi na ako makakaharap sa kumpanya ko. Ano ba ang ginawa ko? Nagpahinga lang ako sa hotel. Kalmado kong sagot nang hindi kumukurap. Umupo si Shane sa sofa at humahagulgol habang sinasapak ang dibdib niya. 60. Bisita po ang dumating at wala ni isang pagkain. Tumagal ng 2 oras bago namin naibili ang delivery. Lahat sila umalis na nagrereklamo. Dahil sa inyo, nanay, nasira ang reputasyon ko. Reputasyon? Ganoon ba kaimportante ang reputasyon mo? Dahan-dahan akong lumakad papunta sa dining table at kumuha ng upuan. Nakita ko ang mga resibo ng delivery na nakakalat sa mesa. Kumuha ako ng isa at binasa. Chicken na 20 pieces, pizza na 10, 10 boxes, pansit at kung ano-ano pa. Nagpiesta nga kayo. Mukhang gumastos kayo ng malaki. Sinuntok ni Jomar ang mesa at sumigaw. Hindi pera ang mahalaga, ma. Hindi ka namin makontakt at nahiya kami sa harap ng mga bisita. Kinukutsaba ka ng lahat. Ibinaba ko ang resibo at tiningnan si Jomar sa mata. Sa tingin mo, makatarungan ba na gawin ng matanda mong ina ang 16 serving ng mag-isa? Alam mo na balak akong gamitin ng asawa mo pero nagkunwari kang walang alam, di ba? Tumayo si Shane, nagpupunas ng luha
at sumagot. Ngayon, ginagawa ng mga biyenan ang mas mahirap pa diyan para lang sumaya ang mga manugang. Ang mother-in-law ng kaibigan ko, siya lang ang naghanda ng handaan para sa 100 tao. Sanay na sanay naman po kayo sa kainan, di ba? Bakit? Ito lang, hindi nyo pa magawa? Kung ganoon, bakit hindi mo hiningi ang tulong ng mother-in-law ng kaibigan mo? Bakit ako ang sinisisi mo? Malamig at mariin kong tanong. Bumuntong hininga si Jomar at sinabunutan ang sarili. Ma, ano ba? Anong mahirap sa pagluluto ng isang pagkain lang? Buong buhay mo. Nagtrabaho ka sa kainan, di ba? Ang magluto at maghugas pinggan ang specialty mo, di ba? Sa sinabi ni Jomar, parang tumigil ang puso ko. Isang pagkain lang? Ang isang malaking handaan para sa 50 tao ay isa lang palang simpleng pagkain sa mata ng anak ko. Ibinaba ko ang nanginginig kong kamay sa tuhod ko at dahan-dahang tumango. Oo, tama. Nagtrabaho ako sa kainan buong buhay ko. Pero, Jomar, binabayaran ako para sa trabahong yon. Kahit ang kasambahay binabayaran. Hindi ako alipin nyo. Hindi na nakapagpigil si Shane. Kinuha niya ang cellphone niya at itinapat sa mukha ko. Tingnan niyo po ito. Basahin niyo po ang mga comments sa group chat. Tingnan niyo po ang sinasabi nila tungkol sa inyo. Puno ng nakakasuklam na comments ang screen. Tumakas daw ang biyenan, ang corny. Balak niyang ipahiya ang manugang niya, ang sama ng ugali. Tinulak ko palayo ang cellphone. Hindi ako ang nagpahiya sa inyo. Kayo ang nabigo sa paggamit sa akin. Kayo ang may kasalanan. Hinawakan ni Jomar ang braso ko at niyugyog ako. Ma, mag-isip ka nga. Sabi namin. Isasama ka namin sa bahay, di ba? Kaya, obligasyon mong tumulong sa gawaing bahay. Kailangan mong magbayad sa pagkain mo. Wala akong makitang dahilan para sumagot. Sa bahay na to, hindi ako nanay, ako ay isang matandang kasambahay na pwedeng utusan ng libre. Hapon na, at tahimik akong nag-aayos ng gamit sa bedroom. Biglang tumunog nang malakas ang doorbell. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Nakita ko ang biyena ni Jomar, si Aling Gloria, at ang asawa niya galit na pumasok. Tumawag sa akin ang mahal naming anak, umiiyak buong gabi, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Sino ang nagpaiyak sa anak ko? Malakas na sigaw ni Aling Gloria. Isinara ko ang pinto, huminga ng malalim, at pinakalma ang sarili ko. Narinig ko ang boses ni Shane mula sa sala. Ma, alam mo ba kung gaano ako nahiya sa harap ng mga bisita? Umalis si mother-in-law, kaya nasira ang party. Umupo si Aling Gloria sa sofa at sumigaw. Nasaan ang mother-in-law na yan? Palabasin mo siya. Binuksan ko ang pinto at naglakad palabas ng may dignidad. Pagkakita sa akin ni Aling Gloria, galit siyang sumigaw. Aba, kumare, ano ba ang ginagawa mo? Ginawa mong yaya ang mahal naming anak. Baliw ka na ba? Ang anak mo ang gumawa sa akin ng yaya. Tahimik pero mariin kong sagot nang walang pag-aalinlangan. Nakangisi ang asawa ni Aling Gloria at nagkomento. Grabe naman, ang hirap ba talaga na maghanda ng pagkain para sa 60 kain tao? Normal lang na tumulong ang biyenan sa manugang, di ba? Kaya, aalis ka na lang? Nagpunas ng luha si Shane at nagtago sa likod ng nanay niya. Sinubukan ni Jomar na magpaliwanag sa harap ng in-laws niya. Tito, kalma lang po. Kakausapin ko si Mama. Bigla lang po siyang nagtampo. Tiningnan ni Aling Gloria si Jomar at umiling. Tsk! Ikaw ang dapat sisihin. Yan ba ang itinuturo mo sa nanay mo? Mukhang hindi ka naturuan ng maayos, ano? Sa sinabi niya, napakuyom ako ng kamao at halos kumati na ang kuko ko sa palad ko. Hindi naturuan ng maayos? Lumapit sa akin si Aling Gloria at nang asar, dapat nagpapasalamat ka na nga lang na kinuha ka ng anak ko tapos ganyan ka pa magbayad utang? Ang yabang mo! Nawala na ang huling butil ng pasensya ko. Tahimik akong pumasok sa bedroom at sinimulan kong ipasok ang mga damit ko sa carry-on bag. Galit na binuksan ni Jomar ang pinto at sumigaw. Ma, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Hindi na ako makapamuhay sa ganitong karumihan, sagot ko. Ma, pag umalis ka, talagang hindi ka na namin kakausapin. Huwag mo na kaming hanapin. Isinara ko ang zipper ng bag at tiningnan si Jomar ng malamig. Huwag kang magkamali.
Hindi kayo ang aalis sa buhay ko. Ako ang aalis sa buhay nyo. Nagulat si Jomar at hinarang ang pinto. Ma, mag-isip ka nga. Saan ka pupunta? Pilit kong itinulak si Jomar at naglakad palabas. Sa sala, nakita ko sina Aling Gloria at Shane na nakatingin sa akin ng masama. Hindi ko sila tiningnan at dumiretso ako sa pintuan. Huwag niyo na akong hanapin. Huwag na kayong pumunta kahit sa libing ko. Padabog kong isinara ang pinto. Narinig ko ang sigaw ni Shane sa likod ko. Nanay, aalis ka na talaga. At ang nagmamadaling boses ni Jomar, Ma, bumalik ka rito. Hindi ako lumingon at pinindot ko ang elevator button. Pagkabukas ng pinto, pumasok ako agad. Nang magsasara na ang pinto, tumakbo si Jomar sa pasilyo, pero huli na siya. Nagsimula akong umiyak, halo ang pait at ginhawa, habang dumadaloy ang luha sa pisngi ko. Pagkaalis ko sa kondo, sumakay ako ng taxi at bumalik sa hotel na pinagpahingahan ko kahapon. Nakilala ako ng staff na nag-asikaso sa akin at masaya siyang sumalubong. Oh, ma'am, bumalik po pala kayo. Mukhang masaya po kayo, ano? Oo. Gusto ko sanang manatili pa ng ilang araw. Sa tahimik na kwarto sana. Kinuha ko ang family card na bigay ni Jomar mula sa wallet ko at ibinigay sa staff. Magalang siyang tinanggap ng staff at ipinasok sa machine. Pero biglang tumunog ang malakas na warning sound sa tahimik na lobby, nagbago ang ekspresyon ng staff. Ma'am, paumanhin po, pero hindi po gumagana ang card na to. Lumalabas po na naiulat na po itong lost o stolen. Ano? Stolen? Hindi ako makapaniwala. Maingat na ibinalik ng staff ang card at sinabing, mukhang pinahinto na po ng bank ang card. May iba pa po ba kayong card? Nanginginig ang kamay ko habang hinahalungkat ko ang wallet ko. Pero yun lang ang card ko. Nang tingnan ko ang cash, may 3,000 piso lang pala. Dali-dali akong lumabas sa front desk at nauupo sa isang sulok ng sofa. Nanginginig akong tumawag sa customer service ng card company. Masaya at magalang na sumagot ang representative. Magandang hapon po, ma'am. Paano po ako makakatulong? Bigla pong hindi gumagana ang card ko. Anong ibig sabihin ng stolen? Para po sa verification, maaari po bang ibigay niyo ang card number at unang dalawang 2-digit ng PIN? Nanginginig ang labi ko habang ibinigay ko ang mga numero. Maya-maya, narinig ko ang boses ng representative. Verified na po. Ang card na ito ay direktang pinahinto at naiulat na lost ng cardholder na si Mr. Jomar. Ang cardholder? Ang anak ko mismo? Opo, tama po. Sariling request po ng owner, kaya wala po kaming magagawa. Pinutol ni Jomar ang lahat ng financial ties para hindi ako makagalaw. Mahina kong ibinaba ang telepono. Ibinigay ko ang lahat ng ipon ko para sa bahay na yon. Kaya ngayon, wala na akong kahit anong pera. Napagtanto ko ang katotohanan na wala na akong matutuluyan ngayong gabi. Lumabas ako sa hotel at naglakad sa kalsada. Wala akong mapuntahan. Kinuha ko ang cellphone ko at naghanap ng cheap lodging house o bed space na walang deposit. Nakita ko na may bed space na 500 pesos lang ang isang gabi. Luma at parang babagsak na ang gusali ng bed space. Nag-aalangan akong pumasok pero wala akong pagpipilian. Hirap akong umakyat sa matarik na hagdanan. Pagbukas ko ng pinto ng opisina, tiningnan ako ng isang lalaking nasa edad 50s habang nanonood ng TV. Naghahanap ka ba ng kwarto, Ale? Opo. Nakita ko po na 500 pesos lang po ang isang gabi, sabi ko. Tama. Advance ang bayad. Ilang araw ka ba rito? Isang linggo po muna. Kinuha ko ang pera ko at binayaran siya ng 3,500 pesos. Binilang niya ang pera at padabog na ibinato ang susi sa akin. Room 305 sa ikatlong palapag. Ang comfort room at shower room ay nasa dulo ng pasilyo. May kanin sa rice cooker sa kusina. Nang buksan ko ang room 305, nahirapan akong huminga. Napakaliit ng kuwarto, kasya lang ang isang kabaong. May amoy ng mold at pawis. Pilit kong ipinasok ang bag ko at isinara ang pinto. Parang kulungan ang kuwarto dahil napakaliit ng bintana. Naupo ako sa matigas na sahig. Naramdaman ko ang matinding kalungkutan at takot. Kahit nang iwan ako ng asawa ko,
taon na ang nakalipas, hindi ko to naramdaman. Noon, hinawakan ni Jomar ang kamay ko at sinabing, "Ma, nandito lang ako." Pero ngayon, ang anak ko mismo ang nagtulak sa akin sa impyernong ito. Gabi na, at gutom na ako. Nagsuot ako ng cap at bumili ng pinakamurang instant ramen sa convenience store. Habang kumakain ako ng ramen sa maliit na kwarto, umiyak ako. Biglang umuga ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ng matalik kong kaibigan, si Liza. Nag-aalangan akong sagutin. Pero sinagot ko. "Hello?" Nanginginig kong sabi. "Tessie, nasaan ka ba? Wala ka sa bahay at hindi mo sinasagot ang tawag. Anong nangyayari?" Pagkarinig ko sa boses ni Liza, lumabas ang lahat ng kirot na matagal ko nang kinikimkim. "Liza, anong gagawin ko? Wala na akong mapuntahan." "Ha? Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin, ngayon na." Umiyak ako at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa loob ng 2 araw, kung paano ako ginawang kasambahay at pinagawa ng 60 serving ng pagkain, kung paano ako umalis, at kung paano pinahinto ng anak ko ang card ko, at ngayon, nakatira ako sa isang bed space. Pagkatapos niyang marinig ang kuwento, bumuntong hininga si Liza at mariing sinabi, "Tessie, ibigay mo sa akin ang address mo, ngayon din." "Pupunta ako." "Huwag na, gabi na, mabaho at marumi rito. Wala nang arte-arte, ibigay mo ang address. Hindi kita hahayaang matulog sa maruming lugar na yan. Kukunin kita bukas ng umaga. Mag-aayos ka ng gamit mo. Naiintindihan mo ba?" Pagkatapos kong ibaba ang telepono, hindi ako makatulog sa galit at pighati. Kinabukasan ng umaga, isang pulang sports car ang huminto sa harap ng bed space. Nang sumakay ako, nakita ako ni Liza at napailing siya. "Naku, Tessie, grabe, pumayat ka. Ramen lang daw ang kinain mo kahapon?" "Oo. Wala akong gana." "Aba, itong tangang kaibigan ko. Wala talagang kuwenta ang anak. Ilang beses ko nang sinabi, 'Yan sa'yo. Maglibang muna tayo.'" Isinuot ni Liza ang sunglasses niya at pinatakbo ang sasakyan. "May Silver Life Expo sa SMX ngayon. Pumunta tayo doon, maglibang, at kumain ng masarap." Tumango lang ako. Pagdating namin sa expo, puno ng tao. Nakita ko ang mga senior citizen na masisigla at nakaramdam ako ng lungkot na parabang naiwan ako sa mundong ito. Inakbayan ako ni Liza at masiglang sinabi, "Huwag kang malungkot, Tessie. Ano ba ang kulang sa'yo?" Dahan-dahan kaming naglakad sa expo at nakalimutan ko sandali ang mga problema ko. Nang mapagod ang paa ko, itinuro ni Liza ang isang resting area. "Tessie, doon tayo magkape at magpahinga. Ako na ang bibili." Umupo ako sa isang sulok at nagmasidlang sa paligid. Bigla, narinig ko ang bulungan ng 2 tall babae na nasa 30s sa katabing mesa habang nakatingin sa cellphone. "Ate, nakita mo to? Grabe, nakakatindig balahibo," sabi ng isang babae. Curious na nagtanong ang isa, "Ano yan? Showbiz news?" "Hindi, best post sa Pinoy Mommies Group. Kuwento ng mother-in-law na nang-aapi ng manugang." Sa salitang mother-in-law at manugang, napakagatlabi ako. Paano niya inapi? Huwag ka na magtanong. Buntis daw ang manugang at first day pa lang, pinagawa na ng biyenan ang handaan para sa 60. Singsina, tao ng mag-isa. Baliw, di ba? "Ha? Grabe, buntis pa man din. Anong nangyari?" Ayun, habang nagluluto, sumakit daw ang tiyan ng manugang at nawalan ng malay. Pagpunta sa ospital, muntik na siyang makunan. Pero ang biyenan, sa halip na mag-apologize, umalis at hindi na nagparamdam. Attempted murder na yan, di ba? Bigla akong kinabahan at parang tumalon ang puso ko. Buntis? Muntik nang makunan? Hindi sinabi ni Shane sa akin na buntis siya at hindi naman siya nawalan ng malay. Dinala ni Liza ang 2 tuo kape at nagmamadaling umupo nang makita ang putla kong mukha. "Tessie, bakit? Anong narinig mo?" "Liza, sa tingin ko, ako ang pinag-uusapan nila. Buntis daw si Shane." Nagulat si Liza at dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya
at nag-log in sa Pinoy Mommies Group. Mabilis niyang in-scroll ang screen at biglang nanigas ang mukha niya. Nanginginig ang kamay niya habang ipinakita niya sa akin ang screen. Ang screen ay may title na, Manugang na 8 weeks buntis, muntik ng makunan dahil sa pang-aabuso ng demonyong biyenan. Ito ang top trending post. Nanginginig kong kinuha ang cellphone at binasa ang nilalaman. May mga bahagi na sadyang binago at pinalitan ang katotohanan. Hindi nagbigay ng kahit anong pera ang biyenan para sa paglipat. Tapos pinilit akong magluto para sa singtitao. Umiyak ako at sinabi na sumasakit ang tiyan ko dahil sa pagbubuntis. Pero sinabi niya na nagdududa ako at pinilit akong humawak ng kutsilyo. Nawalan ako ng malay. Pero tumakas siya. Nanginginig ang kamay ko. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ang daan-daang comments ay nagsumpa sa akin. Dapat ipadala sa kulungan ang biyenan na yan. Napaka-psychopath. Makipag-divorce na siya. Nagulantang ako. Muntik ko nang mahulog ang cellphone. Mahigpit na hinawakan ni Liza ang balikat ko at sumigaw. Tessie, kalma lang. Puro kasinungalingan yan. Liza, kailangan ko nang umalis. Pakiramdam ko, lahat sila nakatingin sa akin. Inalalayan ako ni Liza at dali-dali kaming lumabas sa expo. Tumakbo ako sa comfort room ng kalapit na mall. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Magulo ang buhok, magaang mata isang matanda at kawawang babae ang nakatitig sa akin nang may takot. Hindi lang ako ginawang kawawa ni Jomar at Shane sa pera. Gusto nila akong sirain sa mata ng publiko sa pamamagitan ng kasinungalingan. Tessie, okay lang yan. Huwag kang umiyak. Lalabas din ang katotohanan. Pag-aalo ni Liza. Umiling ako at umiyak. Kumalat na, Liza. Wala na akong magagawa. Tinalikuran na ako ng anak ko. Tiningnan ni Liza ulit ang cellphone niya at sumigaw ng may gulat. Tessie, tingnan mo. May news article na. Kinuha na ng mga reporter ang post sa Pinoy Mommies Group. Ang screen ay may malaking headline. Masamang biyenan na nagpahirap sa buntis na manugang. Ikinagalit ng netizens. Nanghina ang mga paa ko at naupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Buong buhay ko, ang anak ko lang ang sinuportahan ko. Pero ang nakuha ko lang ay kahihiyan at paninira ng puri. Biglang may nakita si Liza sa sahig at pinulot niya ito. Oh, ano to? Sa expo ba natin nakuha to? Iyon ay isang brochure ng isang silver town na tinatawag na Noble Residences na may gold print. Lumabas iyon sa bulsa ko. Binasa ni Liza ang nakasulat sa cover. Pinoprotektahan namin ang nawala mong dignidad. Simulan ang ikalawang buhay ng may karangalan. Kinuha ko ang brochure at tiningnan ang mga salitang yon ng may luha. Pinoprotektahan namin ang nawala mong dignidad. Parang kidlat ang dalawang salitang yan. Wala na akong pera, pamilya, o bahay. Pero ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang nawasak kong dignidad. Pinunasan ko, ang luha ko, at kinagat ang labi ko habang mahigpit na hinahawakan ang brochure. Hindi ako pwedeng sumuko. Pagkatapos kong magpaalam kay Liza, kinuha ko ang brochure at hinanap ang address na nakasulat doon. Pagkababa ko sa bus, nakita ko ang engrandeng gusali ng Noble Residences, Silvertown. Nahirapan akong huminga. Ang matangkad at eleganteng gusali, ang magarang lobby, at ang maningning na marble floor, parang ibang mundo na hindi ko kayang abutin. Tiningnan ko ang luma kong suot at nagdesisyon akong umalis. Magandang hapon po, Ale. Nagulat ako nang may boses ng isang lalaki sa likod ko. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s, nakasuot ng malinis na suit, ang nakangiting tumingin sa akin. Nandito po ba kayo? Para sa consultation? Dali-dali akong umiling. Hindi po. Naglalakad lang po ako. Ayos lang po. Malamig sa labas. Pumasok muna po kayo at magkape. Kahit tumingin-tingin lang. Pinilit niya akong pumasok at hindi ko namalayan. Nakapasok na ako. Nauupo ako sa sofa sa lobby. Pero hindi ako komportable. Umupo ang lalaki sa harap ko at inabot ang business card niya. Ako po si Ricardo Santos, ang director dito. Huwag po kayong mag-alala. Maingat kong tinanggap ang card. Ano po ang pangalan ninyo, Ale?
Tanong niya. Teresita, Teresita, nagpaplano po ba kayong manirahan sa Silvertown namin? Yumuko ako at mahinang sumagot. Sa totoo lang po, hindi ko po kaya. Wala po akong pera para tumira rito. Wala po kayong pera? Tanong niya. Wala po akong pera. Kahit ang deposit, wala po ako. Wala na po halos akong natitirang pera. Totoo kong sabi. Kahit nahihiya ako, handa na akong umalis. Pero kalmado akong tinanong ni Mr. Santos. Kung ganoon po, bakit po kayo nagpunta rito? May iba po sigurong dahilan ano po. Ang nakasulat po kasi, sa brochure, pinoprotektahan namin ang nawala mong dignidad. Sobrang tumagos po sa puso ko ang salitang yon. Kinuha ko ang gusot na brochure sa bulsa ko at inilagay sa mesa. Tiningnan ito ni Mr. Santos at ngumiti. Tama po, ang dignidad po ng mga senior citizen ang priority namin. Pero, kung hindi niyo po mamasamain, ano po ba ang kuwento ninyo? Mukhang malalim po ang iniisip niyo. Sa tapat na tingin niya, naging bukas ang loob ko at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kawalang katarungan na ginawa ng mag-asawa, ang paghinto ng card ko, ang kasinungalingan sa Pinoy Mommies Group, at kung paano ako nawalan ng mapupuntahan. Bumuntong hininga si Mr. Santos at nalungkot. Grabe po pala ang nangyari sa inyo. Siguradong napakaraming sakit po ang naramdaman ninyo. Wala na po talaga akong mapuntahan. Nagbabakasakali lang po ako, sabi ko. Napatigil si Mr. Santos at nag-isip. Bigla, kumislap ang mata niya at nagtanong, sinabi niyo po kanina na matagal na po kayong nagtrabaho sa kainan, hindi po ba? Opo. Higit 30 taon po akong namuhay sa kusina. Nagkaroon din po ako ng karinderiya. Ano po ba ang madalas ninyong lutuin? Mga lutong bahay po, Filipino comfort food. Nagliwanag ang mukha ni Mr. Santos. May alam po ba kayo sa nutrition? Hindi po ako professional, pero may experience po ako. Alam ko po na kailangan ng light seasoning sa pagkain ng mga matatanda at kailangang madaling tunawin. Napalakpak si Mr. Santos. Teresita, may kakaiba po akong offer sa inyo. Gusto po ba ninyo? Offer? Kailangan po namin ng punong kusinero dito sa Silvertown. Bigla po kasing umalis ang dating chef dahil sa personal na dahilan. Kailangan namin ng kapalit. Tulala akong tumingin kay Mr. Santos. Hindi po namin kukunin ang deposit ninyo, pero bibigyan po namin kayo ng staff housing. Ibabawas lang po ang meal fee at housing fee sa suweldo ninyo. Gusto po ba ninyong magtrabaho? Talaga po? Pwede po akong magtrabaho rito? Opo. Pero kailangan niyo pong dumaan sa test. Gusto ko pong makita ang skill ninyo sa pagluluto. Hindi ako makapaniwala. Parang isang lubid na sinagip ako mula sa bangin. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Test? Kaya ko pong gawin yan ngayon din. Sige. Punta na tayo sa kusina. Maghanda po kayo ng simpleng meal. Sumunod ako kay Mr. Santos papunta sa kusina. Pagkabukas ng elevator door, bumungad sa akin ang malawak at malinis na kusina na parang sa isang hotel. Inabutan ako ni Mr. Santos ng puting chef uniform. Magpalit po kayo at ipakita niyo po ang galing ninyo. Nandyan po ang lahat ng rekado sa ref. Nagpalit ako at binuksan ko ang refrigerator. Puno ng sariwang rekado. Sa pagkakita ko sa mga yon, nawala ang lahat ng problema ko. Ang nasa isip ko lang ay ang pagluluto. Kinuha ko ang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng gulay ng mabilis. Tak, tak, tak. Ang ingay ng kutsilyo ay parang isang musika. Naghanda ako ng mga gulay, prinito ang tokwa, inayos ang isda, at niluto ang kangkong. Pagkatapos ng isang oras, nakagawa ako ng 5 pleve, side dish, at isang malinis na sinigang na isda. Ang kanin ay makintab, ang isda ay perfect, at ang gulay ay fresh. Pumasok si Mr. Santos kasama ang ilang staff, kasama na ang isang nutritionist na mukhang strict. Wow! Ang bango! Ano yan? Sabi ng isang staff. Inilabas ko ang inihanda ko. Kumuha si Mr. Santos ng chopstick at tinikman ang isda. Biglang lumaki ang mata niya at tumango. Walang lansa. At tama lang ang timpla. Napakasarap. Tinikman din ng nutritionist ang sinigang at nagulat.
My God! Ito ang lasa ng lutong bahay ng nanay ko. Walang artificial seasoning, napakalinis. Pinuri rin ako ng ibang staff. Ang sarap nito. Naubos ni Mr. Santos ang isang cup ng kanin. Ale Teresita! Oh, Chef Teresita pala. You passed. Dapat pa kaming humingi ng pabor sa inyo. Talaga po? Passed na po ako? Opo. Pwede po ba kayong magsimulang magtrabaho bukas? Umiyak ako at tumango. Ang pagkakataong matagal ko nang pinangarap ay nagbukas ng bagong pinto sa buhay ko. Opo, salamat po. Magtatrabaho po ako ng maayos. Inutusan agad ni Mr. Santos ang staff na kunin ang contract. Nanginginig kong tinanggap ang contract. Ang suweldo po ninyo ay 50,000 pesos. Ibabawas lang po ang bayad sa pagkain at housing, kaya mga 25,000 pesos po ang matitira. Okay po ba? Sapat na po. Sobra-sobra na po, sabi ko. Mahigpit kong hinawakan ang ballpen at isinulat ang pangalan ko sa contract, Teresita Santos. Hindi na ako nanay ng kahit sino o asawa ng kahit sino ako na si Teresita Santos. Pagkatapos kong pirmahan ang contract, parang nakuha ko ang nawala kong buhay. Nakipagkamay si Mr. Santos ng kamay. Welcome, Chef. Looking forward to working with you. Ako po ang dapat magpasalamat, Director. Thank you po. Noong gabing yon, umuwi ako sa bed space at nag-aayos ng gamit. Isa lang ang dala kong bag, pero pakiramdam ko, napakayaman ko. Kinabukasan, lumipat ako sa staff housing ng Silvertown. Maliit lang, pero malinis at may araw na pumapasok sa bintana. Huminga ako ng malalim. Isang kwarto para lang sa akin na walang kailangang ikabahala. Ito ang bago kong bahay. Nagsimula akong magtrabaho bilang punong kusinero. Nagbigay ng idea si Mr. Santos. Chef, bakit hindi tayo magkaroon ng special corner para sa lunch ng mga resident? Tawagin natin itong healing table. Healing table po? Napakalalim ng pangalan. Sabi ko, hindi po. Sa skill ninyo po, hindi lang po ang tiyan nila ang mapupuno. Pati po ang puso nila, gagaling. Sabi niya, pumayag ako. Sa unang araw ng paghahanda, kaba ang naramdaman ko. Dahan-dahang pumasok ang mga resident at inabot ko ang pagkain sa kanila ng may pagmamahal. Enjoy po kayo, Ale. Tinikman ng isang lolo ang sabaw at nag-thumbs up. Naku, napakasarap ng sabaw. Lasang luto ng nanay ko. Ang isang lola naman ay naiyak at hinawakan ang kamay ko. Wala akong gana kumain noon, pero ngayon, naubos ko ang isang cup ng kanin. Maraming salamat. Umiyak din ako. Ang simpleng talent ko ay naging buhay at kaligayahan para sa iba. Pagkatapos ng trabaho, nag-ehersisyo ako sa fitness center ng town. Ang pawis na lumalabas sa akin habang naglalakad ako sa treadmill ay mas nakakaginhawa kaysa sa mga luha ko. Sa gabi, nagbasa ako ng libro sa library at tinamasa ko ang kalayaan. Kinuha ko ang cellphone ko at ibinalik ang number ni na Jomar at Shane sa blacklist. Ayoko na silang tawagan at ayoko na ring makatanggap ng tawag nila. Sa wakas, dumating ang araw ng sweldo. Binuksan ko ang banking app. Deposit, 25,000 pesos. Ito ang pera na pinaghirapan ko. Niyakap ko ang cellphone ko at tumawa ng parang bata. Ang mukha ko sa salamin ay hindi na ang mukha ng isang matandang kawawa. Ako na si Teresita Santos, isang propesyonal na may sigla at buhay. Tiningnan ko ang sarili ko at sinabing, Teresita, ang galing mo, keep it up. Pagkatapos ng isang linggo, masayang pumasok si Mr. Santos sa opisina ko. Chef, may great idea ako. Magpalathala tayo ng video. Ha? Ako? Isang matandang babae? Magpalathala ng video? Nagulat ako, pero hinawakan ni Mr. Santos ang kamay ko. Huwag po kayong mag-alala. Kuha lang tayo ng video habang nagluluto kayo. Ang bilis niyo po kasing maghiwa. Pumayag ako. Ang lens ng camera ay parang mata ng monster at kinabahan ako. Magandang araw po. Ako si Teresita. Ngayon, magluluto tayo ng masarap na sinigang. Sa simula, hindi umabot sa 100 views. Pero pagkatapos ng isang linggo, may miracle na nangyari. Umuga ang cellphone ko, umabot sa 10,000,
100,000, at mabilis na naging 1 million views. Nabigla ako sa comments. Gumaling ang insomnia ko sa tunog ng kutsilyo ni Lola. Lasang luto ng nanay ko. Naiyak ako. Tinawag ako ng mga tao na Healing Lola. Pakiramdam ko, bumalik ang tagsibol sa buhay ko. Pagkatapos ng isang buwan, naging sikat na ako. Nagsimula nang magtanong ang mga TV station para sa interview. Lumabas ako sa isang sikat na morning show. Sa dressing room, inayos ang makeup ko. At habang nakaupo ako sa ilalim ng lights, parang lalabas na ang puso ko. Nakangiting nagtanong ang host, "Miss Teresita, bigla po kayong sumikat. Paano po kayo napunta sa Silver Town?" Nag-alangan ako, pero nagdesisyon akong sabihin ang lahat. Pinilit po ako ng manugang ko na magluto ng handaan para sa singtatao sa first day pa lang ng paglipat namin. 4 na oras bago dumating ang mga bisita. Tumahimik ang studio. Nagulat ang mga audience. Ay, grabe! Nang umalis ako, nag-post ang manugang ko sa Pinoy Mommy's Group na ako raw po ang demonyong biyenan na nang-aapi sa buntis na manugang. Nagulat ang host. Kaya, ang kuwento po sa internet na sikat ay fake po? Opo, tama po. Gusto ko nang mamatay dahil sa kahihiyan, pero nabuhay ako dahil sa mga taong nagmamahal sa luto ko. Pagkatapos ng show, nagkagulo ang internet. Hinahanap ng mga netizens ang post sa Pinoy Mommy's Group at nabago ang opinyon ng publiko. Ang manugang, napakasinungaling. Biyenan, pinagawa ng 60 serving. Mas malala pa sa pang-aabuso yan. Puno ng galit na comments ang post ni Shane at tinawag siya ng mga tao na pambansang manugang na walang hiya. Nakaramdam ako ng satisfaction, pero may konting lungkot din. Dahil sa kasikatan ko, yumaman ako. Nagkaroon ako ng commercial at ang autobiography ko ay naging bestseller. Ang royalties ay pumapasok sa bank account ko. Nanginginig ang kamay ko nang makita ko ang 200,000 pesos sa account ko. Ako, na laging nakasuot ng luma at mura, ay nakabili ng designer bag at nagpa-perm sa salon. Ang babae sa salamin ay hindi na isang matandang kawawa, kundi si Teresita Santos, isang marangal at matagumpay na babae. Teresita, ang galing mo talaga, sabi ko sa sarili ko. Nakangiti ako sa salamin nang biglang tumawag ang front desk. Chef, nataranta po ang anak ninyo sa lobby. Kinabahan ako. Here we go, sabi ko. Inayos ko ang suot ko at bumaba sa lobby. Nakita ko si Jomar na nakaupo sa isang sulok. Payat siya at may maitim na bilog sa ilalim ng mata, parang pulubi. Pagkakita niya sa akin, lumuhod siya at nag-sorry. Ma, I'm sorry. Pakiusap, iligtas mo kami. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Malamig kong tanong. Umiyak si Jomar. Natanggal sa trabaho si Shane dahil kumalat ang post niya sa group chat. May depression na siya at ayaw nang kumain. Pakiusap, ma, magbigay ka ng statement para ipagtanggol kami. Niyakap ko ang sarili ko at tumawa. Kasalanan niya. Yan. Animo. What goes around comes around. Hinawakan ni Jomar ang binti ko. Ma, kumita ka na ng maraming pera, di ba? Pakiusap, bayaran mo ang loan namin. Pamilya tayo, di ba? Natawa ako. Hiyena talaga siya. Kumuha ako ng puting envelope sa bag ko at inilagay sa dibdib niya. Tanggapin mo yan. 10,000 pesos. Ma, ikaw talaga? Wala na talagang iba kundi ikaw. Huwag kang magkamali. Hindi ko yan binigay dahil anak kita. Iyan ay limos para sa isang pulubi. Namutla si Jomar. Ang pera ko ay para lang sa retirement ko. Wala akong ni 5 cents para bayaran ang utang ninyo. Huwag ka nang magpakita sa akin. Tumingin ako sa security guard at sinenyasan ko siya. Paalisin ang lalaking. To, trespasser yan. Habang kinaladkad si Jomar papalabas, umiyak ako pero pinigilan ko ang sarili ko. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng anniversary party ang Silver Town. Inutusan ako ni Mr. Santos na maghanda ng main dish. Chef, 100 servings po. Kaya niyo po ba? 100 servings? Naalala ko ang nakaraan, pero iba na ngayon. Hindi na to sa pilitan.
Isang handaan na, to na gusto kong gawin. Kaya ko po. Ipakita ko ang galing ko. Buong linggo akong naghanda. At sa araw ng party, parang sumasayaw ako habang nagluluto. Ang ingay ng pagluluto ay parang isang kanta. Pagkabukas ng pinto ng party hall, masayang sumigaw ang mga tao nang matikman ang luto ko. Ang sarap! Hindi ko na kailangan ng pagkain ng president. Habang nakatayo ako sa stage na may spotlight at applause, naramdaman ko ang lahat. Ang huling 5 taon ay parang impyerno. Pero ngayon, alam ko na kung sino ako. Ako ang pinakamasayang Chef Teresita sa mundo. Umiyak ako. Pagbalik ko sa dressing room, umuga ang cellphone ko. Text mula kay Jomar. Ma, nawalan ng malay si Shane. Nasa emergency room kami. Pakiusap. Nanginginig ang kamay ko. May kaba ako sa puso. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Jomar. 2 turing lang at sinagot na niya agad. Ma, anong nangyayari? Nawalan daw ng malay si Shane? Nasa emergency room kami, ma. Pakiusap, pumunta ka rito. Mababaliw na ako. Ang boses ni Jomar ay nanginginig sa takot. Dali-dali akong nagbihis, sumakay ng taxi at nagpunta sa ospital. Pagdating ko sa emergency room, nakita ko si Jomar na naghihintay sa pasilyo. Pagkakita niya sa akin, umiyak siya at tumakbo papalapit. Ma, paano kung may masamang mangyari kay Shane? Huwag kang mataranta. Kalma. Nasaan siya? Doon sa treatment room 3. Sabi ng doktor, papasukin ka raw pag dumating ka. Binuksan ko ang kurtina. Nakita ko si Shane na nakahiga sa kama, putlang-putla. Parang papel ang mukha niya. Tiningnan ako ng doktor at inayos ang salamin niya. Kayo po ang guardian, ma'am? Opo. Ano po ang kalagayan niya? Seryoso ang mukha ng doktor. Ang patient po ay may early signs ng preeclampsia, high-risk pregnancy. Napakataas po ng blood pressure niya at hindi po maganda ang protein level niya. Preeclampsia? Ano po yan? Tanong ni Jomar. Napakadelikadong complication po sa mga buntis. Pwedeng malagay sa panganib ang buhay ng mother at baby. Nagbigay na kami ng emergency treatment pero kailangan niya ng absolute rest. Kailangan po ba siyang admit? Kailangan po siyang manatili ng kahit isang linggo para bantayan ang blood pressure. At pagkatapos ng discharge, kailangan niyang nakahiga lang sa bahay. Bawal na bawal po ang stress. Umalis ang doktor. Lumapit ako kay Shane. Hirap siyang magmulat ng mata. Nanay, I'm sorry. Masama po ang pakiramdam ko. Natatakot po ako na baka may mangyari sa baby. Umiyak si Shane at nabasa ang unan niya. May kirot sa puso ko. Pero hindi ko kayang magkunwari na walang alam. Hinawakan ni Jomar ang kamay ni Shane. Okay lang yan, honey. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, gagaling ka pag nagpahinga ka. Pumasok ang nurse at inilagay ang ultrasound machine sa tabi ng kama. Nilagyan niya ng gel ang tiyan ni Shane at inilagay ang probe. Nakita namin sa screen ang maliit na baby na black and white. Malakas po ang tibok ng puso ng baby. Boom! 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 Ang malakas na tibok ng puso ng baby ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Pagkarinig ko noon, lumambot ang puso ko at napaiyak ako. Kahit ano pa ang mangyari, dugo ko rin yan. Pagkaalis ng nurse, hinila ako ni Jomar sa braso. Ma, pakiusap, bantayan mo si Shane. Ikaw lang ang may alam kung paano siya pakalmahin. Jomar, bakit ko yan gagawin? Wala kaming pera para kumuha ng nurse. At sensitive si Shane ngayon. Ayaw niya ng stranger. Ma, pakiusap. Magluto ka lang ng pagkain at samahan mo siya. Bumuntong hininga ako. Gusto ko sanang tumanggi. Pero hindi ako makaalis dahil sa tibok ng puso ng baby. Sige na. Babantayan ko siya ng ilang araw. Ilang araw lang, ha? Ma, salamat talaga. Gagawin ko ang lahat para maging good son. Huwag kang magkamali. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Para to sa apo ko na nasa tiyan niya. Umupo ako sa chair sa sulok at nagbasa ng libro. Tumingin si Shane sa akin at walang kaabog-abog na nagsalita. Nanay, nauuhaw po ako. Pakikuha po ako ng tubig. Malamig po, ha? Nagalit ako at kumuyom ang kamao ko.
Ganoon pa rin ang pakikitungo niya sa akin parang utusan. Pero inisip ko ang baby at pinigilan ko ang galit ko. Tahimik akong tumayo, kumuha ng tubig, at inabot kay Shane. Oh, inumin mo. Mabilis niyang ininom ang tubig at ibinalik ang cup sa akin. Ayusin po ang unan ko. Masakit ang likod ko. Walang imik kong inayos ang unan niya. Humiga siya ng komportable at pumikit. I-on po ang aircon? Ang init po? Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na maging patient ako at kinuha ko ang remote. Kinabukasan ng hapon, lumabas ako para magkape. Habang naghahanap ako ng barya sa vending machine, narinig ko ang boses ni Aling Gloria, nanay ni Shane, mula sa room ni Shane. Dali-dali akong nagtago sa likod ng post ng vending machine. Narinig ko si Aling Gloria na pumasok. Narinig ko ang iyak ni Shane. Ma, aray, anak! Anong nangyari sa'yo? Sumakit ba yan? Nag-overreact si Aling Gloria. Umiyak si Shane. Ma, nahihirapan ako, natatakot. Puwede bang manatili ka rito, kahit ilang araw lang? Pero biglang binawi ni Aling Gloria ang kamay niya. Ay, hindi ko kaya. Sumasakit din ang likod ko. Nandyan naman ang mother-in-law mo, di ba? Siya ang utusan mo. Bakit ako? Ma, ang anak mo to, naghihingalo. Anak, makinig ka. Mayaman ang mother-in-law mo. Nakita ko sa news, gamitin mo ang pera niya para kumuha ng nurse at kumuha ng private room. Bakit ka nagreklamo sa akin? Umiyak si Shane. Ma, masakit talaga. Hindi pera ang problema. Sermon ni Aling Gloria. Anak, makinig ka. Magkunwari ka na mas masakit pa. Para mahawakan mo ang mother-in-law mo. Pilitin mo siyang bayaran ang lahat ng loan ninyo. Naiintindihan mo? Ma, tama na? Importante pa ba yan ngayon? Oo, syempre. Bakit siya lang ang mayaman tapos kayo? Puno ng utang. Gumising ka, anak. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinakikinggan ko ang usapan nila. Si Aling Gloria, ang gusto lang ay makakuha ng pera. Umiyak si Shane. Ma, hindi mo ako mahal. Pera lang ang mahal mo. Ano ba ang sinasabi mo? Ginagawa ko to para sa'yo. May pupuntahan pa ako. Ikaw, talk to your mother-in-law. Lumabas si Aling Gloria. Bit-bit ang handbag niya. Dali-dali akong nagtago sa likod ng post. Kumanta si Aling Gloria habang naglalakad papunta sa elevator. Hindi na ako bumalik sa room. Naupo ako sa fire exit stairs. Hindi ko na kayang tiisin ang kasamaan ng mag-ina. Pagkatapos ng 4 na araw, umuwi si Shane. Nagmakaawa si Jomar sa telepono. Ma, umuwi na si Shane. Kailangan niya ng absolute rest. Bawal siyang magluto. Pwede ka bang magdala ng lugaw? Naisip ko na ito na ang huling favor na ibibigay ko. Nagluto ako ng masarap na lugaw na may abalone at nagpunta sa bahay nila. Pagpasok ko, ang bahay ay parang kulungan ng baboy. Ang damit ay nakakalat sa sahig, ang delivery containers ay puno, at ang sink ay puno ng maruming pinggan. Nakita ko si Shane na nakahiga sa sofa, nanonood ng TV. Nagulat siya nang makita ako. Nanay, nandito po pala kayo? Nagdala ako ng lugaw. Kumain ka, para lumakas ka. Inilagay ko ang lugaw sa mesa. Nagkunwari si Shane na hirap siyang tumayo. At tinuro niya ang laundry basket. Nanay, dahil nandito na po kayo, pakilabhan na rin po. Wala na po akong underwear. Hindi ako makapaniwala. Ano? Maglalaba ako? Opo. I-on nyo lang po ang washing machine. Hindi ko po kasi kayang yumuko at pakihugasan na rin po ang pinggan. Tiningnan ko si Shane. Alam kong ginagawa niya to dahil tinanggihan siya ng nanay niya. Nagalit ako sa kapal ng mukha niyang gawin ulit akong maid dahil lang sa buntis siya. Isinara ko ng malakas ang lugaw pot at malamig na sinabi, Shane, opo? Bakit po? Nakita ko ang usapan ninyo ng nanay mo sa ospital. Namutla si Shane. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ka raw gusto ng nanay mo at tinuruan ka pa niyang hingin ang pera ko. Napakagaling ninyong mag-ina. Sinubukan ni Shane na magpaliwanag pero pinutol ko siya. Pero ikaw, wala pa ring lesson na natutunan. Sinubukan mo ulit akong utusan. Yaya mo ba ako? Nanay, nagkakamali po kayo.
Ang sakit po kasi ng katawan ko. Kinuha ko ang lugaw pot sa mesa at ibinuhos ang lugaw sa sink. Nanay, ano pong ginagawa ninyo? Sayang lang ang pagod ko sa isang tao na tulad mo. Magutom ka o mag-order ka, bahala ka. Kinuha ko ang bag ko at naglakad papunta sa pintuan. Tumakbo si Shane at hinawakan ang braso ko. Nanay, I'm sorry. Mali ako. Pakiusap, kainin ko lang po ang lugaw. Gutom na po ako. Tinanggal ko ang kamay niya. Humingi ka ng pagkain sa nanay mo. Tapos na ang lahat sa atin. Nanay, pakiusap. Isinara ko ng malakas ang pinto. Narinig ko ang iyak ni Shane at ang pagsuntok niya sa pinto, pero hindi ako lumingon. Habang bumababa ang elevator, huminga ako ng malalim. May ginhawa sa puso ko, pero may kaunting lungkot. Pero hindi ako nagsisisi. Tapos na talaga. Kinabukasan, tumawag ang front desk. Chef, may bisita po ulit kayo sa lobby. Sino po? Opo. Si Jomar po. Bumuntong hininga ako, nagbihis, at bumaba. Nakita ko si Jomar na nakaupo sa sofa. Mas masama ang itsura niya kaysa kahapon. Tumakbo siya papalapit sa akin. Ma, bakit ka bumalik? May gusto ka pa bang sabihin? Malamig kong tanong. Lumuhod si Jomar. Ma, pakiusap. Nagkasakit na si Shane at hindi na kumakain. Ang bahay, gulo-gulo. Mamamatay na ako. Anong pakialam ko? Problema ninyo yan. Ma, pakiusap. Iligtas mo kami kahit isang 1 beses lang. Hinawakan ni Jomar ang binti ko. Tumingin sa amin ang mga resident at staff. Nahiya ako at pilit kong itinayo si Jomar. Tumayo ka. Hindi ka na nahihiya? Ma, huli na talaga. Pakiusap. Tulungan mo kami. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Dinala ko si Jomar sa conference room. Isinara ko ang pinto, binuksan ang drawer, at inilabas ang isang envelope na inihanda ko. Inihagis ko yon sa harap niya. Oh, tanggapin mo yan. Ano yan? Nagtatakang kinuha ni Jomar ang envelope. Contract yon. Contract for domestic helper. Contract for domestic helper. Mga verified professionals ang pupunta sa bahay ninyo 3 beses sa isang linggo. Gagawin nila ang cleaning, laundry, at dishes. Nanlaki ang mata ni Jomar. Magkano to? Ang mahal siguro. Bayad na ang 1 taon. Ako ang nagbayad. Ma. Namula ang mata ni Jomar. Niyakap ko ang sarili ko at mariing sinabi. Huwag kang magkamali. Ayokong punasan ang dumi mo. Kaya kumuha ako ng professional. Ito na ang huling kabutihan ko. Ma, salamat talaga. Nagkamali ako. Hindi pa tapos. Makinig ka. Tiningnan ko si Jomar sa mata. Ang cleaning at laundry, tiyak na. Pero ang pagkain na luto ko, iba ang usapan. Ha? Anong ibig sabihin mo? Kung gusto mong kumain ng luto ko, kailangan mong bayaran sa tamang presyo. Walang libre sa mundong to, lalo na sa inyo. Tulala si Jomar. Ma, ibebenta mo sa akin? Sa anak mo? Oo. Ako ay isang professional chef at businessman na. Kailangan kong bayaran ang labor ko. Matagal akong tiningnan ni Jomar at yumuko siya. Sige na, ma. Gagawin ko ang gusto mo. Tama ka. Mabuti, umalis ka na. Binuksan ko ang pinto. Ilang araw ang lumipas. Habang abala ako sa kusina, umuga ang cellphone ko. Si Jomar. Ma, ang galing ng helper. Ang linis ng bahay, parang hotel. Salamat. Mabuti. Dapat lang dahil nagbayad ka. Pero ma, may problema. Hindi kumakain si Shane. Grabe ang pagsusuka niya. Kahit amoy ng tubig, sinusuka niya. Ibinaba ko ang hiwa ko. Nagpunta ba kayo sa ospital? Oo. Sabi ng doktor, time lang daw ang makakatulong at kumain daw kami. Pero hindi talaga makakain si Shane. Malapit na siyang mag-collapse. Kaya, anong gusto mong gawin ko? Ma, sabi ni Shane, ang luto mo lang daw ang gusto niyang kainin. Alam mo naman ang skill mo. Pakiusap. Gawan mo kami ng lunchbox? Natahimik ako at malamig akong sumagot. Ipadala mo sa akin ang account number ko. Magpadala ka ng pera muna. Ha? Magkano? Premium handmade lunchbox, 1,000 pesos ang isa. Delivery fee,
Bayaran sa pagtanggap, 1,000 pesos. 1,000 pesos? Hindi ba masyadong mahal? Kung ayaw mo, wag na. Ang oras ko at pagod ko ay mas mahal pa dyan. Hindi ma, magpapadala ako, ngayon na. Pagkatapos ng 10 minuto, umuga ang notification. Deposit, 3,000 pesos. Jomar, 3 araw pala ang binayaran niya. Kinuha ko ang pinakamagandang rekado sa ref. Organic na gulay, premium na karne, at sariwang isda. Nagluto ako ng may pagmamahal. Malinis na sinigang, ginataan, na kalabasa, pinakbet, puding like egg, at brown rice. Inilagay ko sa lunchbox at inilagay ang resibo. Cost of ingredients, 600 pesos. Labor cost, 400 pesos. Total, 1,000 pesos. Hindi ako naglagay ng note na, enjoy your meal. Tumawag ako ng courier at ipinadala ang lunchbox. Nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Kinagabihan, nag-text si Jomar. Ma, himala. Naubos ni Shane ang isang lunchbox. Umiyak siya habang kumakain. Salamat talaga. Hindi ako nag-reply. Ilang araw ang lumipas. Nagpadala ulit si Jomar ng pera. 6,000 pesos para sa isang linggo. Araw-araw, nagluluto ako ng iba't ibang menu at ipinapadala ko ang resibo. Pagkatapos ng isang buwan, tumawag si Jomar, umiiyak ang boses. Ma, umiiyak si Shane habang kumakain ng luto mo. Bakit? Masama ba ang lasa? Hindi. Sobrang sarap. Pero nahihiya siya at nagpapasalamat. Hindi ako sumagot. Ma, nagbago na talaga ang isip ni Shane. Ang nanay niya gusto lang kumuha ng pera, pero ikaw, binibigyan mo siya ng pagkain. Na-realize niya kung gaano siya naging bad daughter-in-law. Mabuti kung na-realize niya. Sige na, kailangan kong magtrabaho. Binaba ko ang telepono. Ayoko na marinig ang drama. Isang araw ng Sabado, nagbabasa ako sa room ko nang tumawag ang front desk. Chef, may bisita po ulit kayo sa lobby. Sino? Opo, ang anak ninyo po at ang manugang ninyo. Mukhang malaki na po ang tiyan ng manugang ninyo. Nagulat ako at tumayo agad. Buntis na buntis pala siya. Dali-dali akong bumaba sa lobby. Nakita ko si Jomar at Shane na nakatayo sa gitna ng lobby. Ang tiyan ni Shane ay napakalaki na. Payat pa rin ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay hindi na ang dating galit na mata, kundi kalmado. Pagkakita niya sa akin, yumuko siya. Nanay, magandang hapon po. Anong ginagawa mo rito? Sa ganyang kalaki mong tiyan, lumapit ako at umiyak si Shane. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanay, kasalanan ko po ang lahat. I'm sorry po talaga. Shane, nandito ang maraming tao. Tumahan ka. Inalalayan ko siya paupo sa sofa. Umiyak si Shane. Nanay, kung wala po ang lunchbox ninyo, mamatay na po sana kami ng baby ko. Nagpapasalamat po ako. Yumuko si Jomar. Ma, nagsisisi na ako. Ang tingin ko lang po sa inyo ay isang yaya na libreng pwedeng utusan. Hindi po tama yon. Sa luha ng dalawa, nawala ang huling galit sa puso ko. Hinawakan ko ang kamay ni Shane. Mabuti at na-realize mo na. Ayos na yon. Nag-apela si Shane. Nanay, bumalik na po kayo sa amin. Gagawin ko na po ang lahat para sa inyo. Mariin akong umiling. Hindi. Hindi ako babalik. Pag bumalik ako, babalik tayo sa dati. Mother-in-law at daughter-in-law, boss at slave. Ma, pamilya pa rin tayo, sabi ni Jomar. Ngumiti ako. Dito, tinatamasa ko ang career ko at nabubuhay ako ng may dignidad. Kayo, mamuhay kayo ng masaya. Iyon ang totoong loyalty. Tumango si Shane. Opo, nanay. Tatandaan ko po yan. Niyakap ko si Shane. Ang init ng tiyan niya ay naramdaman ko. Huwag ka nang umiyak. Bawal sa baby. Kailangan mong maging malusog para sa apo ko. Ngumiti si Shane. Nanay, pupwede pa rin po akong mag-order ng lunchbox? Hindi ko na po kayang mabuhay nang wala ang luto ninyo. Sige. Pero alam mo, walang discount ha? Biro ko. Tumawa si Jomar. Opo, alam namin. Professional na po ang nanay namin. Magbabayad po kami ng tamang presyo para sa premium service. Tama. Iyon ang transaksyon ng professional sa professional. Nagsalita kami ng walang pressure o fake sincerity.
Ito ang pagsilang ng isang bagong pamilya, hindi boss at slave, kundi tao sa tao. Pagkatapos ng 2 buwan, tumawag si Jomar. Ma, nagsimula ng manganak si Shane. Nagpunta na ba kayo sa ospital? Opo, papasok na kami. Ma, pakiusap, pumunta ka rito. Dali-dali akong nagbihis at sumakay ng taxi. Pagdating ko sa delivery room, nakita ko si Jomar na naghihintay, punong-puno ng pawis. Ma, kailangan kitang hawakan. Hinawakan ko ang likod niya at naghintay kami ng may kaba. Pagkatapos ng 2 oras, lumabas ang nurse. Congratulations! Lalaki po, sumigaw si Jomar sa tuwa at umiyak ako. Pagkatapos, inilabas ng nurse ang baby. Maliit, kulubot, at umiiyak. Ang cute-cute niya. Ma, apo mo! Anak ko! Oo, ang galing mo. Napakaganda niya. Inilipat si Shane sa recovery room. Pumasok ako at tiningnan ang manugang ko. Shane, napakagaling mo. Malaking bagay ang ginawa mo. Umiyak si Shane. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Gloria, nanay ni Shane. Hindi na siya ang dating matapang na babae. Maliit at mahiyain siyang nakatayo sa sulok. Tiningnan siya ni Shane, pero hindi siya nagsalita. Para basagin ang katahimikan, nagtanong ako. Shane, saan mo napili ang maternity care center mo? Wala pa po. Ang mahal po kasi. Siguro, sa bahay na lang ako magpagaling. Anong sinasabi mo? Pag hindi ka magpagaling ng maayos habang buhay kang maghihirap, huwag kang mag-alala. Ako ang magpapatabi ng pinakamaganda. Ako ang magbabayad ng lahat. Ha? Talaga po, nanay? Nanlaki ang mata ni Shane. Nagdusa ka para sa mahal kong apo. Dapat lang nagawin yan ng mother-in-law. Magpahinga ka lang. Umiyak si Shane sa tuwa. Narinig ko ang mahinang boses ni Aling Gloria. Kumare, salamat. Ang obligasyon ko, ikaw pa ang gumawa. Naawa ako sa kanya. Lumabas ako ng room para bigyan ng privacy si Shane. Nauupo ako sa bench sa pasilyo. Lumapit sa akin si Aling Gloria. Kumare? Opo. Ano po yon? Paano po kayo naging ganyan, kumare? Ang ganda at ang tapang ninyo. Nainggit po ako sa inyo. Sa mata niya, may sinserong pagsisisi. Gusto ko ring hanapin ang sarili kong buhay, kumare. Paano ko yan gagawin? Nag-isip ako. Huwag kang umasa sa anak mo. May sariling buhay ang anak mo at may sariling buhay tayo. Hindi pa huli ang lahat. Tumango si Aling Gloria. Sige po, tatandaan ko po yan, kumare. Tumayo ako. Aalis na ako. See you later. Aalis na po kayo? Hindi nyo na po titingnan ang apo ninyo? Minsan ko lang titingnan ang baby. Ang pagpapalaki ay trabaho ng nanay at tatay. May trabaho ako. Umalis ako sa ospital ng may dignidad. Lumipas ang 1 taon. Ang autobiography ko, My Life Found at 70, ay naging bestseller. Nagkaroon ako ng malaking book signing party sa isang hotel ballroom. Dumating si Mr. Santos, ang mga staff, at ang mga readers ko. Congratulations, Miss Teresita. Habang nahihiya ako, bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Jomar at Shane. May baby sila sa stroller, na tumatawa at tumingin sa akin. Ma, congratulations sa bestseller mo. Ang galing mo, ma, sabi ni Jomar. Nanay, napakagaling nyo. Umiyak po ako habang binabasa ko yan, sabi ni Shane. Sa stage, inabot ko ang mic. Huminga ako ng malalim. Nagsimula ako ng buhay ko sa edad na 70. Marami ang nag-iisip na tapos na ang buhay sa edad na 70, pero nagkakamali sila. Ang prime time ng buhay ay walang edad. Ang prime time ay ngayon, kung kailan nagsimula akong mahalin ang sarili ko at hanapin ang sarili kong landas. Puno ng aplos ang hall. Pagkatapos ng party, naglakad ako sa gabi. Ang tugtog sa radio ay masaya. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Ang babae doon ay ang pinakamasaya at pinakamarangal na babae sa mundo. Nang maging green ang traffic light, pinindot ko ang accelerator. Ang second chapter ng buhay ko ay nagsisimula pa lang. Sa edad na 70, nahanap ko ang sarili kong buhay. Hindi na ako nanay ng kahit sino o mother-in-law ng kahit sino ako na si Teresita Santos, kaya
Kayo rin. Puwede kayong magsimula ulit anumang oras. Ang edad ay numero lang. Kung binasa ninyo ang kuwento ko hanggang dulo, pakiiwan ng comment na, "Ang galing, salamat po."